Magandang umaga, magandang hapon o tanghali, no? Kung anong oras man ninyo nababasa o napapanood itong aking video. Okay. Ah, ito ay araling panglipunan, pang grade 3 at ang nasa week number 6 na po tayo. No? At ang pag-aaralan natin ay ang payak na mapa na nagpapakita ng mahalagang anyong lupa at anyong tubig dito sa rehiyon natin. No? Okay. So simulan na natin. Ano ba ang mapag-aaralan natin dito sa ano na to? Sa aralin na ito. Okay. Sa aralin na ito ay ibig sabihin ang aralin na ito ay tutulong sa iyo upang matukoy ang mga lugar na sensitibo sa panganib batay sa lokasyon at topografiya nito. Okay. Sa inyo bang palagay, magiging mahalaga ba na malaman natin ang lugar na sensitibo sa panganib? Ano kaya yung maitutulong nito sa ating buhay? Ano kaya ang maitutulong nito sa ating kaligtasan? So, ano-ano ba yung mga lugar na mapanganib ayon sa lokasyon at topografiya nito? Okay? So, lahat ng inyong mga tanong ay masasagot pag nagsimula na tayo sa ating aralin. Okay. Kung handa na kayong makinig, no? Magsisimula na tayo. Gawain pagkatuto bilang 1. Basahin at unawain ang mga talata. Okay mga bata, babasahin ko yung mga talata, yung mga pangungusap sa talata. So, kailangan nyo makinig at mag-focus dito sa ating pinag-aaralan sapagkat ito ay napakahalaga. No? Okay. Ang lokasyon ng ating bansa at ang katangiang pisikal nito ay maaaring magdala ng panganib. Ang Pilipinas na matatagpuan sa Timog Silangang Asya ay nakalatag sa daanan ng bagyo o typhoon belt. Kaya naman tinataya na nasa 20 hanggat 25 bagyo ang dumadaan dito. So mga bata, wag na kayong magtataka no, kung tayo ay madalas nakakaranas ng bagyo. No? Dahil ayon dito, tayo ay maaaring makaranas ng 20 hanggat 25 bagyo kada taon. No? Sapagkat ang ating lokasyon daw sa Timog Silangang Asya ay nandoon talaga sa daanan ng bagyo o typhoon belt. So mapaamihan o mapahabagat, no, tayo po ay talagang tatamaan ng bagyo kapag sapagkat tayo ay napapagitnaan ng dalawang dagat, no? Ang dagat Pasipiko at ang dagat Timog Silangan ng Pilipinas. No? Okay. Ay Timog Kanlurang Pilipinas pala. Ang karaniwang direksyon na tinatahak ng mga bagyo na pumapasok sa bansa ay mula sa silangan, pakanluran. Subalit nagiging pahilagang silangan ito kapag papalapit na sa bansa. O bakit natin mahalagang malaman yun? Okay. Kung papansinin po ninyo, ang pagpasok ng bagyo ay magmumula dito sa Pacific Ocean papunta dun sa kabilang dagat, no? Yung timog kanlurang dagat ng Pilipinas. No? Hindi ko na siya tatawagin South China Sea kasi hindi naman yun pag-aari ng China. No? Yan ay West Philippine Sea. Yan. So yung mula doon sa Pacific Sea, mula doon sa Pacific Ocean papuntang West Philippine Sea, yun yung daan ng ruta ng bagyo. Kaya lang mga bata, kapag nakapasok na ito ng bansa, ito ay nagiging pahilagang silangan. No? Ibig sabihin tumataas ito. Kadalasan kasi ang ruta ng bagyo ay tumatama dito sa Bicol. No? Tapos pataas papuntang Metro Manila hanggang doon sa Region 3 at Region 2. No? O pati tayo nadadaanan syempre Region 4. No? So ganun yung kadalasang ruta ng bansa at ito ay umaakyat papunta sa bansa ng Japan.
So talagang pag ang bagyo ay nagsimula sa Bicol, asahan nyo tayo ay tatamaan ng bagyo. Ang ulan at hanging dala ng bagyo ay nagdudulot ng mga panganib tulad ng storm surge sa mga lalawigan o rehiyong nakaharap sa mga dalampasigan, pagbaha sa mabababang lugar, at pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit sa mataas na lugar tulad ng bundok, bulkan, burol o talampas. O ibig sabihin mga bata, napakaraming panganib ang idinudulot ng isang bagyo. Kung kayo ay nakatira malapit sa dagat, maaari kayo makaranas ng tinatawag na storm surge o yung malakas na daluyong ng hangin mula dun sa dagat na may kasamang tubig. Kung tayo naman, dito naman sa atin sa Rizal, no, tayo ay may mga bahay dito na nasa mabababang lugar, kaya nagkakaroon ng pagbabaha. No? Yung iba naman na nakatira malapit sa paanan ng bundok, no, yung mga subdivision, no, nakakaranas naman ng mga landslide. Sa Antipolo, ganun din. Madalas magkaroon ng landslide kasi nasa bundok din sila. Okay. So matatagpuan din sa Pilipinas ang tinatawag na Pacific Ring of Fire na posibleng pagsabog ng mga bulkang nasa paligid ang nagdadala ng lindol o paggalaw ng lupa at iba pang panganib nito. O yun mga bata, bukod sa nandun tayo sa Typhoon Belt, nakasali pa rin tayo dun sa Pacific Ring of Fire. Ang ibig sabihin ng Pacific Ring of Fire mga bata ay yung bansa natin, kasama yung karatig bansa na katabi natin, ay mayroong malalaki at malalakas na bulkan na pwedeng sumabog. Isa dyan yung bundok yung bulkan sa Indonesia, meron din tayo dito sa Pilipinas, yung Pinatubo, no? Na talagang pag pumutok ay talagang napakalakas. At dahil doon, madalas din tayo magkaroon ng mga lindol, kagaya ng Japan. Sa Japan, madalas din lumindol. Dito sa atin, nakakaranas tayo ng mahihina at malalakas na lindol ng madalas. Yung iba nga lang, sa sobrang hina, hindi na natin nararamdaman. No? Pero araw-araw gumagalaw yung lupa. Mga sakunang naranasan ng ilang lalawigan at rehiyon. Okay mga bata, dito malalaman natin no, yung mga naranasan nating sakuna at saan ito nangyari. Bagamat nitong nakaraang mga buwan tayo ay nakaranas ng salanta ng bagyo dulot ng bagyong Rolly at ng bagyong Ulysses. Balikan pa natin yung mga iba pang malalakas na bagyo na nagdulot ng maraming sakuna, no, at pagkasira ng ari-arian ng mga nakaraang taon. Ang bagyong Ondoy ay nanalanta sa NCR noong Setyembre 26, 2009. Kasama ang Region 3, NCR, at Calabarzon sa napinsala ng bagyo. Ang Metro Manila ay nakaranas din ng pagbaha dulot ng bagyo. Ayan, lalong-lalo na yung Marikina. No? Pati yung mga karatig bayan ng Marikina. Tayo mismo, lumubog tayo sa tubig noong panahon ng Ondoy. Ang bagyong Glenda na nanalanta sa lalawigan ng Quezon at Laguna noong Hulyo 14, 2014, umabot sa mahigit 10 bilyon ang iniwang pinsala ng bagyong Glenda. Pinakamarami sa nasawi ay nasa Calabarzon. Malakas din to itong bagyong Glenda. No, bagamat ang mga naapektuhan nito ay mga taga Quezon at Batangas. No? Sa atin, lumubog din. Lumubog din yung mga ilang barangay dito. Pero hindi naman ganun kalaki yung naging pinsala nito sa atin. Ang super bagyo ay nagdadala ng pagkalakas-lakas na hangin at ulan na nagiging sanhi ng storm surge at nagdudulot ng pagbabaha. Nakakaapekto ito sa pagkasira ng mga ari-arian at nagdudulot din ng kamatayan. Tulad ng bagyong Yolanda na naranasan ng mga taga-Tacloban noong Nobyembre
3, 2013. Mga bata, itong bagyong Yolanda, isa to sa pinaka malakas na bagyo na napakaraming pagkamatay na idinulot nito. O isa pang sakuna na nangyari sa ating bayan ay yung pagputok ng Taal Volcano. Noong ika-12 ng Enero 2020, itong bago lang to, 2020 lang, sa Taal, Batangas ay nagbuga ng apoy sa mga rehiyon ng Calabarzon, maging ang Maynila at Gitnang Luzon ay nagdulot ng pagsuspinde ng mga pasok sa paaralan, trabaho at paliparan. Okay, kung matatandaan yung mga bata, kaya kayo nagkaroon ng maagang bakasyon nung nakaraang taon ay dahil sa pagputok ng Bulkang Taal. So dahil doon nasuspinde ang klase, no? Dahil nga sa sama ng panahon, pati yung mga ashfall. No? Kasi yun ang mga panganib dulot ng pagputok ng bulkan. Sa atin, ashfall lang ang naranasan natin, no? Pero sa mga bayan na malapit dun sa Bulkang Taal, nakaranas sila ng lahar tsaka magma flow. Na, yun, no? Yung magma, mga bata, yun yung pagdaloy ng mga natunaw na bato at lupa dahil sa init ng pagputok ng bulkan. Yung lahar naman, mga bata, ay yung mga natunaw na bato, tapos yung mga dulot na ng buhangin, ano naman, nagiging makapal na putik naman kapag nauulanan o kapag inaagos ng tubig, no, sumasama sila dun sa tubig na nagdadala din ng malaking pinsala sa mga ari-arian, no, at panganib sa buhay ng tao. Noong Enero 15, 2020, matapos ang pagputok ng Bulkang Taal, ang NDRRMC ay nakapagtala ng 156 na lindol na nasa magnitude 4.1. Mararamdaman sa ilang bayan ng lungsod ng Cavite, Laguna at Tagaytay ang intensity 2. Sa Batangas naman ay intensity 3. Okay. Pag sinabi natin intensity 4 o magnitude 4, mga bata, ito ay malakas na, mararamdaman na natin to, no? Medyo maihilo na tayo kapag nakaranas tayo ng magnitude 4.1 na lindol. Maaaring yung mga ilang gamit sa bahay ay matumba na rin, at kung madali kayong mahilo, baka matumba rin kayo. Ang daming lindol na naitala noon, 156 na lindol. Sa mismong Taal, tapos sa Batangas na malapit sa Taal, no? Intensity 3. Intensity 2 naman sa Tagaytay, Laguna at Cavite. Okay, narito ang halimbawa ng flood at hazard map at landslide prone area. Dito mga bata, mapapansin ninyo, no, na ito ay halimbawa ng flood hazard map, no. Kung mapapansin niyo mga bata, yung kulay itim na to nagsasabi na mataas na antas ng pagbaha. So dito natin yan makikita, no. Yan. So dyan natin makikita sa Marikina, no? Yung yan. Dito kasi makikita nyo, no? Talagang itim na itim siya. So ibig sabihin, kapag itim daw, mataas ang antas ng pagbaha. Dahil tayo ay malapit sa Marikina, apektado tayo kapag bumabaha dito sa Marikina. Actually, natakpan nga lang tayo pero kasama dyan yung Rizal. No? Kasi dito tayo sa taas eh. Ayan. So, katamtamang pagbaha naman ang maaaring maranasan kung kayo ay nakatira sa Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela. Mga bata, ito yung tinatawag sa TV na Kamanaba area. No? Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Ganon din sa Caloocan, no? Meron din katamtamang pagbaha pati dito sa Marikina, Pasig, no? At
Manila pala to, yung sinabi ko kanina na may mataas na risk ng pagbaha. Sa Marikina pala ay katamtaman lang. Medyo ang maliit kasi yung letter. Pero nakakaranas din naman talaga tayo ng mabigat na pagbaha. Hindi na masyadong updated din to. Mababang antas naman ng pagbaha ang mararanasan kung kayo ay nasa Quezon City, Pateros, Taguig, Parañaque at Muntinlupa. Sapagkat ang mga lugar na ito ay medyo mataas. So ulitin ko, ito ay halimbawa ng flood hazard map. Ito naman mga bata ay yung mga landslide prone area. Kung mapapansin ninyo, yung halos kulay puti, ay nagpapakita ng mababang antas ng pagguho. Mapalad naman tayo sapagkat ang Rizal ay may mataas na banta lamang ng pagguho. Although may mga portion ng Rizal o malapit sa Rizal na nagpapakita ng katamtamang antas ng pagguho. May mataas na antas naman ng pagguho dito sa ilang bahagi ng Cavite, Quezon, at Quezon at Cavite. Sapagkat bulubundukin yung mga lugar na yan. Yan, yung pagitan ng Quezon at ng Rizal, yan, may mga pagguho dyan kasi bulubundukin yung lugar na yan. Mula katamtaman hanggang mataas na antas ng pagguho. Okay. Ang lokasyon at topografiya o mga anyong tubig at anyong lupang nakapaligid sa lalawigan, reyon at bansa ay may kinalaman sa mga sakunang maaaring mangyari tulad ng madalas na pagpasok ng bagyo dahil sa typhoon belt o mismong daanan ng bagyo ang lokasyon ng ating bansa. Gayon din ang pagputok ng bulkan at madalas na paglindol sanhi naman ng paggalaw ng lupa dahil tayo ay nasa Pacific Ring of Fire na lokasyon ng Pilipinas. Okay. Magsimula na tayong magsagot mga bata. Gawain pagkatuto bilang 2. Pipiliin lamang sa kahon at isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong notebook. Ito yung mga pagpipilian natin. Pagbaha, A. B. Pagguho ng lupa o landslide. Letter C. Paglindol. Letter D. Pagputok ng bulkan o pagsabog ng bulkan. Letter C. Storm surge at tsunami. Para sa unang katanungan, nakatira sina Malu sa tabing dagat. Anong panganib kaya ang dapat nilang iwasan, lalo na kapag may bagyo? Yan. Pili lang kayo dun sa mga letter na yan. Okay. As letter na lang isusulat niyo. Gawain pagkatuto bilang 2. Pangalawang tanong, mababa ang lugar nila Jerbin. Anong panganib ang maaaring mangyari sa kanilang lugar kapag umuulan ng malakas? Yan, may pagpipilian tayo, A, B, C, D, at E. Piliing mabuti ang tamang sagot. Sa ikatlong katanungan naman para sa gawain 2, sa tabi ng isang mataas na bundok, nakatayo ang bahay nila Marisa. Anong panganib ang maaaring mangyari lalo na kung masama ang panahon? So alam niyo na yung sagot dyan. Pipili lang kayo dyan sa mga nasa loob ng box. Okay, para sa ika-4 na katanungan, may bulkang pumutok malapit kila Joel. Anong panganib ang kaugnay ng kanilang lokasyon? Pumutok daw yung bulkan kina Joel. So ano kaya yan? So napaka-obvious naman ang sagot. Number 5, nasa Pacific Ring of Fire ang lokasyon ng Pilipinas. Anong panganib ang dapat paghandaan ng mga tao kaugnay nito, maliban sa pagsabog ng bulkan? Ito kadalasang kakambal to ng pagsabog ng bulkan. Kasi dahil sa paggalaw ng lupa. So alin kaya dyan yung tamang sagot? Okay, gawain pagkatuto bilang 3 o bilang 3.
Pag-aralan ng mapa na tinatayang paglindol, pagbaha at pagguho ng lupa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong at isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong notebook. Lagi tayo sa notebook magsasagot ha. Number 1, aling lungsod ang may mataas na antas na makaranas o makaramdam ng malakas na lindol? Ito ba ay lungsod ng Quezon? Letter A. Ito ba ay lungsod ng Maynila? Letter B. Ito ba ay lungsod ng Muntinlupa? Letter C. O ito ba ay lungsod ng Marikina? Yun ang letter D. So ano kaya dyan? Yung may mataas na tsansa na makaranas ng malakas na lindol. Number 2, aling lungsod ang may mababang antas na makaranas at makaramdam ng malakas na lindol? Yan. No. Para sa number 1 at sa number 2, pwede niyong gamitin tong mapa na to. No? Yung nauna kasi yung pinaka mataas na antas. Ito naman pinaka mababang antas. Okay. Dito makikita niyo yung itim na shade, yun yung malakas na lindol, intensity 9. Yung medyo itim, yun yung intensity 8, no, katamtaman. Pero actually malakas na talaga 'yan. Tapos intensity 6, yun yung pinakamababa, no. Ito yung medyo mapusyaw yung kulay. Alin kaya diyan yung makakaramdam ng mababang antas ng paglindol, no? Ito ba ay lungsod ng Quezon? Lungsod ng Valenzuela? Lungsod ng Muntinlupa? O lungsod ng Marikina? Pili lang po tayo. Para naman sa katanungan na ikatlo, no? Ang mga lungsod na may katamtaman at posibilidad na makaranas ng pagbaha. No, dito tayo tumingin sa ating mapa. Ang tanong ay may posibilidad o may katamtamang posibilidad na makaranas ng pagbaha. So titingnan lang natin dito kung anong lungsod yun. Pag ito ay nasa maitim yung pagka-shade, kagaya ng Maynila, no? Ito ay makakaranas ng mataas na pagbaha. Yung medyo madilim lang na shade o madilim lang na kulay, no? Ito yung may katamtaman, no? Tapos yung may halos walang shade, no? Yung pinakamapusyaw na shade o yung parang puti lang. Yun naman ay may mababang antas ng pagulan. So basahin yung mga pagpipilian, mga bata, at sana makuha niyo yung tamang sagot. So base uli dun sa nakita niyong mapa kanina, ano naman kaya ang lungsod ang may makaranas na malakas na pag-ulan, no? O pagbaha? May mataas na posibilidad na makaranas ng pagbaha. So, paulit-ulit na natin, na-discuss na natin yan kanina. No? Ito ba ay lungsod ng San Juan? Ito ba yung lungsod ng Maynila? Lungsod ng Makati? O lungsod ng Marikina? Okay, para sa ikalimang tanong mga bata. Aling lungsod ang may mababang antas na makaranas ng pagbaha base dito sa ating mapa? No? Okay. O yung pagguho ng lupa. Okay, lungsod ng Quezon, San Juan, Mandaluyong, Pateros, Muntinlupa at Parañaque. Lungsod ng Parañaque, Makati, Taguig, Pateros at Caloocan. C. Lungsod ng Makati, Mandaluyong, Taguig, Pateros at Quezon. Letter D. Lungsod ng Marikina, Muntinlupa, Parañaque, Mandaluyong at Taguig. Okay. Okay, para sa gawain pagkatuto bilang 4 mga bata, basahin ang mga pangungusap. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ito situational to ha, ipapaliwanag niyo yung mga sagot niyo. Okay? O ibig sabihin sa inyo manggagaling ang sagot. Malapit sa isang ilog ang inyong tahanan. Isang araw ay isang malakas na bagyo ang tumama sa iyong rehiyon at karatig rehiyon. Nagbabahay-bahay na ang kapitan ng inyong barangay para ipaalalang maghanda na kayo
Dahil kapag tumunog ang alarma ay kailangan na ninyong lumikas. Ano ang gagawin mo at ng iyong pamilya? No, isulat ang inyong sagot sa iyong notebook, no, at ipaliwanag kung bakit ito yung mga dapat niyong gawin. Okay mga bata, dito kasi hindi niyo na inabutan to, masyado pa kayong bata. No? Papakita ko sa inyo yung video clip ng hagupit ng Bagyong Ondoy. No? Sabay-sabay tayong manood. Panoorin natin siya. So nakita nyo yung epekto ng bagyong Undoy. No? Panoorin naman natin yung susunod na trahedya na nangyari sa ating bansa. Itong kasalukuyan lang.
Tayo dyan. Yung napanood nyo kanina, yun ang epekto ng pagsabog ng Bulkang Taal. Ito naman yung pinakamalaking pagsabog, no? Nung Pinatubo naman.
Diyan mga bata natatapos yung ating aralin tungkol sa mga anyong tubig at anyong lupa na maaaring magdulot ng sakuna at panganib sa ating rehiyon. Sana ay marami kayong natutunan at sana ay magamit nyo yung mga natutunan ninyo sa inyong sa actual na pangyayari sa ating buhay. Okay, so dito na nagtatapos. Goodbye class.